Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 824 hanggang 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang grupong ito ng mga elite ay mula sa Great Gun Imperial Family, at ang mga pinuno ay sina Cedric at ang ikawalong prinsipe. Kumpara noong sila ay nasa Tianfeng Great Island Zone, mas malakas ang kanilang mga aura, lalo na si Cedric na may aura ng yelo at apoy sa kanyang mga mata. Woo! Sa sandaling ito, isang malakas at masamang aura ang nagmula sa kailaliman ng libingan, dahilan upang ang kalangitan ay mapuno ng malagim na ulap. May isang bagay sa libingan na nililinang ang daw ng ghost corpses, at ito ay halos nasa antas ng emperador. Ang ikawalong prinsipe at si Cedric ay may tame time na ekspresyon. Ang grupo ng mga Imperial Elite sa likod nila ay nagtayo ng isang pormasayon sa malapit sakaling magkaroon ng emergency. Ginamit ng 8th Prince at Cedric ang kanilang divine senses at nagsimulang pumasok sa libingan upang sinubaybayan ito. Sa puntong ito, ang ilan sa mga hanay sa loob ng libingan sa ilalim ng lupa ay nawasak na, kung hindi nila madaling maramdaman kung ano ang nasa ilalim. Boom! Lumitaw ang pagyanig sa libingan sa ilalim ng lupa, at tila maraming king aura na nag-aaway. Ang material ng libingan ay napakatigas, at kahit kalahating hakbang na mga hari ay walang magawa dito. Mga ignorante sa labas. Kayong lahat ang unang pangkat na mamamatay. Nagsalita ang isang kalahating buto, kalahating laman na kalansay na ilang metro ang taas na may madilim na pulang apoy sa paligid nito. Bukod sa ulo nito, ang natitirang bahagi ng balangkas ay kalahating buto at kalahating laman. Isa lang ang mata nito. Hu! Isang multo na may 4 na pakpak ang biglang lumitaw sa likod ng kalahating laman na kalansay at umungal. Napakalaki ng imaheng may 4 na pakpak, at ang nangingibabaw na aura nito ay tila pinipigilan ang langit at lupa. Isang imahe lang ang nagradiated na intent na maihahambing sa isang emperor. Bagamat ang kalahating laman na kalansay ay mukhang mahina, ang bawat pag-atake nito ay maaaring magpatawag ng kapangyarihan at layunin ng isang emperador. Kukunin ko ang atensyon nito. Kayong lahat, subukang pigilan ito. Isang normal na lalaki na naka-shirt ang may solemn na ekspresyon at nagmamadaling nagsalita. Ikinumpas niya ang kanyang 2 kamay, at isang malalim na layunin ang umikot sa kanyang katawan. Makikita sa kanyang mga mata ang layuning malapit sa isang emperador. Boom! 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 Ang puwersa na ipinatawag ng kalahating laman na kalansay ay pinabagal at hinarang ng lalaking naka-shirt. Sa mga tuntunin ng direktang kapangyarihan, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang sitwasyon ng lalaking naka-shirt ay katulad ng paglalakad sa isang mahigpit na lubad. Ang isang maling hakbang ay nangangahulugan na mawawalan siya ng isang layer ng balat kung hindi lang siya agad napapatayin ng kalahating laman na kalansay. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang ekspresyon ng lalaki sa t-shirt. Siya ay kumikilos bilang siya ay isang propesyonal. Tulad ng inaasahan kay Wu Heng. Nagawa pa niyang pigilan ang kalahating laman na kalansay na iyon sa antas ng emperador. Hindi pa natutuyo ang pawis sa nasa katanghaliang gulang na si King at ang 2 pang hari. Ang masamang aura na lumitaw ng magising ang kalahating laman na kalansay ay hindi sila makahinga. Ang imaheng may 4 na pakpak na may puwersa at layunin ng isang emperador ay nagpabagsak sa kanila sa kawalan ng pag-asa, ngunit sa kabutihang palad, napatitag ni Wu Heng ang sitwasyon sa kritikal na sandali. Itakda ang array. Sinuportahan ng 3 hari si Wu Heng at nilimitahan ang kalahating laman na kalansay, at ang grupo ng mga elite sa likod nila ay nakabuo ng isang silang array na sumasalungat sa mga multo. Paghiwalayin muna ang hangin ng mga bangkay ng multo. Patay na ang kalahating laman na kalansay at maipapalabas lamang ang kapangyarihan ng isang emperador sa tulong ng multong iyon na may 4 na pakpak. Kapag nawala ang tulong mula sa labas, ang lakas ng pakikipaglaban nito ay bababa. Ang 2 batang hari ay nagpahayag ng mga ngiti. Ang kalahating laman na kalansay ay patay at hindi masyadong matalino. Bagamat mayroon itong battle power ng isang emperor, halos 70% lang nito ang magagamit nito. Itatataka o papatayin muna natin ang kalahating laman na kalansay na ito, pagkatapos ay iisipin natin ang mga kayamanan pagkatapos.
Lumingon ang kanilang mga tingin sa isang tansong kabaong na lumulutang sa hangin sa kailaliman ng libingan. Isang nakakasilaw na liwanag ang kumislap mula sa ibabaw ng sinaunang tansong kabaong nang tumama rito ang natitirang enerhiya ng shockwave, at naglabas ito ng aura ng kayamanan na maaaring yumanig sa kaluluwa ng isang tao. Ang material lang ng kabaong ay malapit sa heaven grade. Siya iyon. Wu Heng. Hindi na itago ng 8th Prince at Cedric ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Hindi ko akalain na si Wu Heng ay umabot na sa ganoong antas. Kahit napatay na ito, nagagawa niyang pigilan ang isang antas ng emperador na kapangyarihan sa labanan ng mag-isa. Huminga ng malalim si Cedric, at naging matalim ang kanyang mga mata habang nag-interact ang mga aura ng apoy at yelo. Lumakas ang layunin ng labanan mula kay Cedric, at nagsimulang lumitaw ang mga larawan ng isang fire domain at isang ice domain. Dobleng domain. Kung nandito ang ibang hari, matutulala sila. Kuya Paul, teka. Hindi pa ngayon ang oras. Una ang tubo. Ang ikawalong prinsipe ay may malabong ngiti. Sure. Ang fire and ice double domain sa paligid ng Cedric ay nagsimulang mabilis na kumupas. Ang imahe ngayon ay dahil ang hitsura ni Wu Heng ay nagpasiklab sa layunin ng labanan ni Cedric. Kung tutuusin, natalo na siya ni Wu Heng noon, at naramdaman niyang isa itong kahihiyan. Sa sandaling ito, si Wu Heng at ang iba pang mga hari ay nakikipaglaban. Ito ang perpektong sandali para sa kanila na umupo lamang at manood. Tama, kung maglalaban tayo, mas marami silang hari at tropa. Isang ngiti ang nabuo sa mukha ni Cedric. Walang pakialam si Cedric na bigyan sila ng kritikal na hit sa mahalagang sandali. Sa libingan sa ilalim ng lupa, bahagyang kumunat ang mga kilay ni Wu Heng nang nakikipaglaban siya sa kalahating laman na kalansay. Malinaw na naramdaman niya ang pagkakaroon ng 8th Prince at Cedric, at maaari silang magtama kapag mainit pa ang bakal. Nangangahulugan ito na ang panig ni Wu Heng ay kailangang maging lubhang maingat sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Gayunpaman, ang banta na dulot ng kalahating laman na kalansay ay unti-unting bumababa habang nahulog ito sa ceiling array na kanilang ginawa. Ang mga benepisyo ng pagbuo ng isang grupo ay ipinahayag dito. Kung si Francis at Godfrey ang nandito, hindi nila mapipigilan ang Emperor Ghost. Dapat ba tayong pumunta at makialam? Si Cedric ay may tusong ngiti. Pakiramdam ko ay tinitipid ni Wu Heng ang kanyang lakas. Nag-alinlangan ang ikawalong prinsipe. Si Wu Heng ay isa sa pinakamahalagang subordinate ng 4th Prince, na siyang nangungunang katunggali para sa pagiging Crown Prince. Siyempre, ang ika-4 na prinsipe ay mahigit 100 taong gulang at napakalakas para makapasok sa Divine Illusion Dimension. Sa pagkakataong ito, tanging ang ika-8, ika-9, at ika-13 prinsipe ang nakapasok sa Divine Illusion Dimension. Sa kanilang tatlo, ang ika-8 prinsipe ang may pinakamalakas na puwersa. Ang ika-9 na prinsipe ay ang pinakatalino at pinakamalakas na individual sa kanila, ngunit dahil siya ay isang kalahating anak sa labas, siya ay isang hakbang sa likod ng iba pang mga prinsipe. Ang ika-13 prinsipe ay ang pinakabata, at siya ay karaniwan sa bawat aspeto, ngunit ang Sacred Emperor ang pinakagusto sa kanya. Sa sandaling ito, ang daga ng espiritual na koneksyon ay biglang nagsimulang tumili at tumuro sa isang tiyak na direksyon. Naputol ang mga linya ng pag-iisip ni Cedric at ng 8th Prince. Ang spiritual connection rat na ito ay isang bihirang hayop na nakuha ni Cedric noong bata pa siya, at ito ay napakatalino. Sa mga tuntunin ng battle power, ito ay sobrang average, ngunit maaari nitong maramdaman ang aura ng mga kayamanan, na dalubhasa sa paghuhukay ng mga butas, at ang mga kakayahan nitong makatakas ay napakahusay. Ang dahilan kung bakit si Cedric ay maaaring maging numero 1 henyo ng Tianfeng Great Island Zone at naging mahusay sa Great Gunlord Dynasty ay hindi lamang dahil sa kanyang talento at pagsisikap na kanyang inilagay. Dahil din ito sa spiritual connection rat. Sa nakalipas na 200 taon, ang daga ng espiritual na koneksyon na ito ay nagdala sa kanya ng maraming kapalaran. Ilang beses, nagdala ito sa kanya ng napakalaking kapalaran na binago nito ang kanyang buhay. Ang ika-8 prinsipe ay nagbayad ng malaking halaga upang maipasok si Cedric, at isa sa mga dahilan ay dahil sa kanyang spiritual connection rat.
Upang mapataas ang rate ng tagumpay, pinigilan ni Cedric ang kanyang cultivation, at nabuo lamang niya ang double domain pagkatapos pumasok sa Divine Illusion Dimension. Iyan ay si Cedric at ang ikawalong prinsipe ay tumingin sa malayo at nakita ang isang lumang nagninangas na karwahe na lumilipad sa himpapawid. Masyadong nakakabigla ang aura na nagmumula sa puntod, kaya marami pa itong naaakit. Maraming individual at grupo ang nanunood mula sa malayo. Gayunpaman, dahil wala silang Void God Realm Kings, hindi sila nang ahas na makialam. Ang collision na iyon ay tila nilikha ng Heaven's Legacy Race. Ang ikawalong prinsipe ay nagpahayag ng kakaibang tingin. Ang may-ari ng naglalagablab na karo ay tiyak na hindi magiging karaniwan. Siya yun. Bulalas ni Cedric nang makitang malinaw ang dalawang figure sa nag-aapoy na karwahe. Parehong may lilang buhok ang mga figure. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng itim na damit, at hindi siya nakilala ni Cedric. Gayunpaman, ang ibang lalaking may purple na buhok ay isang gwapong kabataan na makikilala ni Cedric kahit na nasunog na siya bilang abo. Purple-haired demonic duo. Bulalas ng ilan sa mga malapit na nanunood na eksperto. Bilis, itago mo ang lahat ng iyong kayamanan. Itago ang iyong distansya. Ang purple-haired demonic duo ay kilala sa pagnanakaw sa sinuman. Nasinok ang isa sa mga grupo nang marinig nila ang pamagat ng purple-haired demonic duo, at ang isa pa ay agad na tumakas. Ang nag-aapoy na karwahe ay dumating sa ere sa itaas ng libingan. ZZZ. Anong swerte? Napakaraming pamilyar na tao dito, tumawa si Francis at nagsalita habang sinisiyasat ang libingan sa ilalim ng lupa. Si Cedric at ang ikawalong prinsipe ay may hindi pangkaraniwang mga ekspresyon at naisip na sila ang pinag-uusapan ni Francis. Meow meow. Isang maliit na silver gray na pusa ang lumitaw sa balikat ni Francis at ngumiti. G. Ang spiritual connection na daga sa balikat ni Cedric ay suminok at naging puno ng takot. Hindi man lang ito naglakas loob na tingnan ang munting boss ang magnanakaw. Ano? Si Cedric ay may kakaibang ekspresyon. Bagamat hindi maganda ang battle power ng kanyang spiritual connection rat, isa itong bihirang hayop na may bloodline na halos nasa antas ng 10,000 ancient races. Posible kayang ang maliit na pusa ni Francis ay nasa parehong antas ng 10,000 ancient races. Sa sandaling ito, ang daga ng espiritual na koneksyon ay labis na natakot matapos nitong makita ang maliit na boss ang magnanakaw, gaya ng nakagawian ng mga daga na nakikipagkite sa mga pusa. Magnanakaw na pusa, huwag mong takutin ang aming munting kaibigan. Inabot ni Francis at itinapon ng maliit na boss ang magnanakaw sa kanyang sinaunang metal na singsing. Ang maliit na boss ang magnanakaw ay isa sa kanyang mga nakatagong card sa Divine Illusion Dimension. Ayaw niyang ibunyag ito kaagad. Sa libingan sa ilalim ng lupa, bagamat naramdaman ni Wu Heng at ng kumpanya ang mga bagong aura mula sa itaas, sila ay nakikipaglaban at walang oras upang siyasatin ang mga ito. Malungkot ang ekspresyon ni Cedric, at inalis niya ang spiritual connection rat. Hindi niya alam kung bakit, ngunit palagi siyang nakakaramdam ng pagkabigo kapag nakilala niya si Francis. Nakaramdam din ng pagkasuklam ang ikawalong prinsipe. Sa tabi ni Francis ay isang domain level king na may malakas na aura. Bilang karagdagan, nang makita ang mga reaksyon ng mga grupo at individual sa malapit, tila ang katanyagan ng purple-haired demonic duo ay hindi maliit, at sila ay nagnakaw mula sa isang malaking bilang ng mga tao. Bagamat may kaugnayan ito sa Tao of Ghosts, may aura ng sold-out treasure sa underground tomb. Gumalaw ang puso ni Francis, ngunit ang dalawa ay casual na nanunood mula sa gilid. Siya ay isang maliit na origin core realm. Pinigilan ni Cedric ang galit sa kanyang puso at gusto siyang turuan ng leksyon, ngunit pinigilan siya ng ikawalong prinsipe. Sa dalawang kakadating lang, handa ka bang magsama-sama at kunin ang mga benepisyo sa ibaba ng magkasama? Ang ikawalong prinsipe ay nagbigay ng matikas at mapayapang ngiti. 825. Sa dalawang kakadating lang, handa ka bang magsama-sama at kunin ang mga benepisyo sa ibaba ng magkasama? Ang mungkahi ng 8th Prince ay bahagyang nagulat kay Francis. Ang ikawalong prinsipe at si Cedric, lalo na si Cedric, ay halatang ayaw kay Francis. Kinailangan pa ni Cedric na gumawa ng paraan upang pigilan ang kanyang pagnanasang atakihin si Francis sa mismong lugar. Hindi simple si Francis.
Si Duke Nanfeng ay may utang na loob sa kanya at nag-iisip ng mabuti sa kanya. Bukod dito, si Wu Heng ang pinakamalaking banta sa ngayon. Kumikislap ang mga mata ng 8 Prince habang nagsimulang mag-isip. Sa sandaling ito, ang lakas na ipinakita ni Wu Heng sa libingan sa ilalim ng lupa ay lumampas sa kanilang inaasahan. Higit pa rito, si Wu Heng ay may 3 pang Void God Realm Kings at lahat ng mga elite sa likod nila. Sa makatuwid, ang pagsasama-sama ay isang mahusay na pagpipilian. Walang ganoong bagay bilang isang walang hanggang kaaway, tanging walang hanggang tubo. Hindi masama ang mungkahi na iyon. Nagsimulang mag-isip si Francis, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa ngayon, ang panig ni Wu Heng ay may napakaraming tao, kaya ito ay masyadong malakas. Naistorbo nito ang balanse. Ang pagsangayon ni Francis ay mabilis na ikinagulat ng lahat. Ang awayan sa pagitan ni Francis at ng Cedric pabalik sa Tianfeng Great Island Zone ay hindi malulusaw. Si Francis at ang 8th Prince ay hindi rin gusto sa isa't isa. Ngunit mayroon akong ilang mga kondisyon. Tumigil si Francis. Nagkatinginan ng 8th Prince at Cedric at nagulat sila. Gaano man nila ito tingnan, itong si Francis ay hindi mukhang isang 15 taong gulang na kabataan. Higit pa rito, kabilang sa tinatawag na purple-haired demonic duo na ito, si Francis ang nagsasalita habang ang kabataang may singsing sa ilong at isang malakas na masamang aura ay walang sinabi. Hindi lang nila makita si Francis. Ano ang iyong mga kondisyon? Gusto talaga ng 8th Prince na makipagtambal. Hinahati namin ang mga kayamanan sa kabaong depende sa aming sariling kakayahan at kailangan mong harapin si Wu Heng pagkatapos, dahan-dahang sabi ni Francis. Nagsalubong ang mga kilay ng 8th Prince at Cedric. Si Wu Heng ay hindi nasusukat, at batay sa kasalukuyang lakas na kanyang ipinapakita, ang 8th Prince at Cedric ay kailangang magsama-sama upang mahawakan siya. Bilang karagdagan, ang ika-8 prinsipe, Cedric, at Godfrey lahat ay naramdaman na parang kilala ni Francis si Wu Heng. Mabuti. Sumangayon ang ika-8 prinsipe at Cedric pagkatapos ng ilang pag-iisip. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay ang nasa katanghaliang gulang na si King na nakasuot ng dilaw na damit at kasama ay natalo na at dinambong ng purple-haired demonic duo. Sa puntong ito ng oras, ang pagyanig sa libingan sa ilalim ng lupa ay nabawasan ng malaki. Muntik na tayong magtagumpay. Matagumpay na napigilan ng kalahating gulang na hari ang dilaw na damit na nasa katanghaliang gulang, ang 2 pang hari, at lahat ng kanilang mga elite. Ang kalahating laman na kalansay ay nagsimulang magpumiglas at ang 4 na pakpak na imahe sa likod nito ay nagsimulang manginig, ngunit ito ay pangunahing nakagambala sa kaluluwa dimensyon, na karamihan ay natunaw ni Wu Heng. Ang lakas ng kaluluwa na ipinakita ni Wu Heng ay malapit sa antas ng Emperor, at kahit sa mga tuntunin ng layunin, maihahambing na siya sa isang emperador. Weng! Isang tatsulok na maraming kulay na hanay ang nagselyado sa kalahating laman na kalansay at naglabas ng mga gintong tanikala upang itali ito. Ang kalahating laman na kalansay ay malapit ng ganap na mabuklod, at kailangan lang nila ng ilang sandali pa bago nila maisip ang tansong kabaong. Mag-ingat ka! Bulalas ni Wu Heng sa kritikal na sandaling ito. Sunod-sunod na dumaloy ang mga alon ng malalakas na aura sa daan patungo sa kailaliman ng libingan. Ang mantis stalks ang cicada, hindi alam ng Oreo sa likod. Wu Heng, tulad ng isang araw ay dumating kahit na para sa iyo. Umungol si Cedric, at ang kanyang ekspresyon ay naging nakamamatay. Nagamit na ng grupo ni Wu Heng ang lahat ng kanilang kapangyarihan at sa wakas ay tatatakan na nila ang kalahating laman na kalansay. Nang matapos siyang magsalita, boom! Ang mga dumi ng yelo at apoy ay lumitaw sa likod ni Cedric at umaakyat patungo kay Wu Heng na may asul at pulang aura. Sa isang iglap, ang mga mata ni Cedric ay tila naging pula at asul. Ang lugar ay biglang napuno ng apoy at yelo, na nagdadala ng sakit sa parehong mental at pisikal na sukat. Medyo malalim na itinago ni Cedric ang kanyang sarili. Ang kanyang tunay na lakas sa labanan ay napakalapit kay Wu Ji. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan nila ay paglilinang. Bahagyang nagulat si Francis. Upang madagdagan ang pagkakataon na matagumpay na makapasok sa Divine Illusion Dimension, pinigilan ni Cedric ang kanyang cultivation at nabuo lamang ang kanyang mga domain pagkatapos pumasok. Double Domain.
Sa kasamaang palad, ang iyong pundasyon ay masyadong mahina, kaya marami itong mga pagkukulang. Napangiti si Wuheng habang ang pag-atake ni Cedric ay tumalikod sa kanya. Tumalikod siya at itinaas ang isang kamay. Ano? Ang ikawalong prinsipe, Cedric, at Godfrey ay nagulat lahat. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila pinaplano ni Wuheng na labanan ang ikawalong prinsipe at ang kanyang kasama sa isang kamay habang tinatakan pa rin ang kalahating laman na kalansay sa kanyang isa. Itong Wuheng. Nakita ni Godfrey si Wuheng sa unang pagkakataon, at ito ang unang pagkakataon na nakakita ng ganoong di masusukat na tao mula sa parehong henerasyon maliban kay Francis. Break. Itinuro ni Wuheng gamit ang isang daliri, at isang condensed ice and fire domain ang bumalot sa double domain ni Cedric. Pang! Napaatras si Cedric, at kumulo ang kanyang dugo sa hindi makapaniwala. Paano ito posible? Naiintindihan mo rin kaya ang dobleng domain ng yelo at apoy. Sa puntong ito, si Cedric ay napuno muli ng pagkatalo at kahihiyan. Ang pagkakaiba ng dalawa ay hindi nagbago kumpara sa dati. Isang kamay lang ang kailangan ni Wuheng para makalaban si Cedric at pilitin siyang bumalik. Ha. Gaya ng inaasahan kay Wuheng. Malapit nang mabuklad ang kalahating laman na kalansay. Tumawa ang dilaw na damit na nasa katanghaliang gulang na hari at ang dalawa pang hari. Kapag nagtagumpay sila sa pagbubuklad nito, magagamit nilang lahat ang kanilang buong lakas. Gayunpaman, ang kanilang mga ekspresyon sa lalong madaling panahon ay naging pangit. Whoosh! Dalawang lalaking kulay lila ang lumitaw sa gitna ng libingan. Hehe, so ito ang 5 elemental domain. Bahagyang natawa si Francis habang ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Wuheng, na gumagamit ng ice and fire domain para harangan si Cedric at ang 8th prince. Sino ka? Nang marinig ang boses na iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Wuheng, at tumingin siya sa binata na may lilang buhok. Pakiramdam niya ay medyo pamilyar ang kabataang ito, ngunit hindi niya maalala. Pagkatapos ng lahat, 9 na taon nang hindi nagkita ang dalawa, at ang hitsura, kakayahan, at maging ang aura ng kanyang kaluluwa ni Francis ay nagbago ng malaki kumpara noong siya ay nasa Sacred True Dragon Gathering. Noon, asul pa rin ang buhok ni Francis, at hindi pa rin niya ginagamit ang kanyang eye bloodline. Pumunta ka. Umikot sina Francis at Godfrey at nagtungo sa sinaunang tansong kabaong sa likod nila. Mga magnanakaw, huwag mo nang isipin iyon. Ang mga ekspresyon ng lalaking nakasuot ng dilaw na damit at ang iba pa ay kapansin-pansing nagbago habang sila ay umuungal at sinubukang pigilan sina Francis at Godfrey. Boom! Weng! Malamig na tumawa si Godfrey nang lumitaw ang isang pilak purple na domain sa kanilang paligid at hinihigop ang mga pag-atake ng tatlong hari. Napakalakas ng spatial domain. Ang lakas ng magnanakaw na ito ay mabilis na tumataas. Ang puso ng kapwa-kaibigan at kalaban ay nanginginig. Ang spatial domain ni Godfrey at True Yuan ay naglalaman ng puwersa na nagpayanig sa True Yuan ng kahit na mga hari. Ang mga ekspresyon ni Wuheng, ang ikawalong prinsipe, si Cedric, at ang kumpanya ay naging solemna. Ice Imperial Barrier. Isang ripple ng nagyayelong kapangyarihan ang dumaloy sa paligid ni Francis at bumuo ng nagyayelong hadlang. Boom! Boom! Ang pinagsamang depensa ni na Francis at Godfrey ay hindi malalampasan. Matapos sumanib sa Skywater Crystal Lotus, ang lakas ng Ice Imperial Spear ay tumaas, at pinagsama sa malakas na domain ni Godfrey, madali silang nakasakay sa sinaunang kabaong. Hindi maganda. Napagtanto ni Wuheng na nawawala na siya ng kontrol sa sitwasyon. Kakaiba ang kakayahan ng kabataang may singsing sa ilong, at napakalakas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Hindi rin niya makita ang iba pang mga kabataang may kulay ube na buhok. Isang bagay ang sigurado kahit na ang dilaw na damit na nasa katanghaliang gulang na lalaki at kumpanya ay talagang hindi nila katugma. Gayunpaman, halos hindi naisil ni Wuheng ang kalahating laman na balangkas at hinaranggan pa rin ang pinagsamang pag-atake ni Cedric at ng ikawalong prinsipe. Ang lakas ng ikawalong prinsipe ay tila nahihigitin ng kaunti kay Cedric, at tila iniingatan pa niya ito. Bam! Ang sinaunang tansong kabaong sa kailaliman ng libingan ay nagsimulang lumiwanag sa isang makinang na liwanag. Hinarap ni na Francis at Godfrey ang pag-atake ng tatlong hari at dumapo sila sa sinaunang tansong kabaong.
Ang kabaong na iyon ay maaaring gamitin sa paggawa ng mga sandata na may grade heaven, at ito ay isang mahalagang materyal ng inheritance weapons na may kaugnayan sa Wicked Daw Mystic in Ancient Bronze. Huminga ng malalim ang 8th Prince habang nakatingin dito. Kung makukuha niya ang sinaunang kabaong na ito, malaki ang maitutulong nito sa mga imperial at sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi interesado si Francis dito. Interesado lamang siya sa masamang kayamanan ng Soul Daw na nasa loob nito. Ito ay lubos na nakakaakit sa kanya dahil kailangan lang niyang palakasin ang kanyang kaluluwa ng kaunti pa at magagawa niyang tunay na gisingin ang kanyang Emperor intent na magpapalaki sa kanyang kapangyarihan ng mabilis. Buksan. Si Francis ay umungal habang ang isang paa niya ay sumipa patungo sa sinaunang tansong kabaong. Naglakas loob ang brat na iyon na gamitin ang kanyang paa para sipain ang Mystic in Ancient Bronze. Hindi lang matigas ang material nito, naglalaman din ito ng nakakatakot na masamang kapangyarihan. Lumitaw ang panunuya sa mga mukha ng 8th Prince at Cedric. Bam! Sinipa ng paa ni Francis ang sinaunang bronze coffin, at umalangaw-ngaw ang isang malalim na kalabog sa buong libingan sa ilalim ng lupa. Isang malakas na shockwave at isang ulap ng alikabok ang lumipad sa hangin. Dahil sa lakas ng sipa na ito, tumaas ang dugo ng lahat ng naroroon. Napakalakas ng pisikal na katawan. Ang ika-8 prinsipe at si Cedric ay natigilan. Ilang buwan na silang hindi nagkita at naabot na ni Francis ang yugtong ito. Basag. Isang maliit na puwang ang itinulak ng malakas na sipa at naglabas ng nakakagulat na treasure aura. Ang isa sa kanila ay isang masamang Soul Daw aura na pumipigil sa kaluluwa ng lahat. Ito ang kayamanan na kailangan ni Francis. Bahagyang nanginig ang katawan ni Francis habang ang berdeng sapatos sa kanyang mga paa ay nagpaputok ng berdeng apoy at nakaharang sa pag-urong mula sa Mystic in Ancient Bronze kasabay ng maliwanag na pulang apoy. Anong tiyak na sipa? Hindi napigilan ni Wu Heng na matuwa. 826. Si Wu Heng lang ang nakapansin kung gaano karaming kapangyarihan ang nasa sipa ni Francis. Kung ito ay purong kapangyarihan lamang, ang pag-urong mula sa material ng sinaunang bronze coffin sa sarili ay sapat na upang masaktan kahit na ang Void God Realm Kings. Kahit na may sacred lightning body ni Francis, hindi niya magagawang manatiling hindi nasaktan. Gayunpaman, ang kanyang sipa ay direktang dumapo sa mga puwang ng sinaunang tansong kabaong at nagkalat ang enerhiya nito sa kabuuan. Kasabay nito, nakatulong din ang berdeng sapatos sa paa ni Francis. Tungkol naman sa pag-urong ng Mystic in Ancient Bronze, iyon ay nalutas ng mutated Blood Devil Son bloodline ni Francis. Napakadalisay ng Mystic in. Bahagyang nanginig ang katawan ni Francis nang maramdaman niya ang masamang kapangyarihan na nasa loob ng material ng sinaunang bronze coffin. Gayunpaman, ang kabaong mismo ay hindi gaanong nagamit sa kanya. Ang kayamanan ng Soul Daw sa loob ng kabaong ang hinanap niya. Ang pangalawang sipa ni Francis ay mas malakas nang dumaong muli ito sa mga puwang ng sinaunang bronze coffin. Bam! Sa pagkakataong ito, ang karamihan sa takip ng kabaong ay sinipa. Hu! Ang mga kayamanan na may masasamang aura ay nagpatingkad sa madilim na libingan sa ilalim ng lupa, at nagsiwalat ito ng sirang balangkas sa loob. Ang pinakahalata at kapansin-pansing bagay ay isang balabal na gawa sa seda. Mayroon itong makinis na berdeng glow sa paligid habang nakahiga ito sa ilalim ng balangkas. Bukod doon, may isang piraso ng jade na kasing laki ng kamao ng isang sanggol na nagdulot ng init na pumuno sa buong kabaong. Mayroong iba't ibang mga accessories at mga bagay na mahalaga din. Brat, huwag mong isipin na kunin ang lahat ng iyon para sa iyong sarili. Ang nasa katanghaliang gulang na si King at ang kumpanya ay nakipagtulungan at bumuo ng isang maputik dilaw na domain kasama ang kanilang 3 magnificent powers. Boom! Mabigat ang pakiramdam ni na Francis at Godfrey habang nakikipagsagupaan sila sa 3 hari. Nasaan ang kayamanan ng Soul Daw? Naramdaman ni Francis ang masamang aura ng isang kayamanan ng Soul Daw, ngunit hindi niya ito mahanap. Bam! 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 Sa gitna ng labanan, ang takip ng kabaong ay nabuksan, na nagpapakita ng isang lilang at itim na bato. Ito ay isang soul suppressing stone.
Ang ikawalong prinsipe at si Cedric ay biglang lumipad patungo sa kabaong at hindi nakialam kay Wuheng. Sa totoo lang, si Wuheng ang pinakamalapit sa sinaunang bronze coffin, ngunit dahil ang kalahating laman na kalansay ay nasa daan, kinailangan ni Francis na lumihis. Sa sandaling ito, ang kalahating laman na kalansay ay malapit ng ganap na mabuklod, kaya't si Wuheng ay tumalikod at pumasok sa pakikipaglaban para sa mga kayamanan. Boom! Sa puntong ito ng oras, maraming hari ang nag-away sa isa't isa at lumikha ng kaguluhan. Ang ilang mga kayamanan ay ipinadala na lumilipad sa himpapawid. Kaya ito ay isang soul-suppressing stone. Hindi nakakagulat na sumipsup ito ng napakaraming masamang kapangyarihan ng soul. Si Francis ay hindi interesado sa iba pang mga kayamanan. Sagradong katawan ng kidlat. Ang pila-kasul na metal na katawan ni Francis ay tumangkad habang ang hindi nakikitang mga arko ng kidlat ay nagtulak pabalik sa lahat ng kapangyarihan sa paligid niya. Pang! Ang berdeng sapato sa kanyang mga paa ay nagpakawalan ng puwersa na nagtulak palayo sa dalawang malapit na hari na parang toro. Pagkatapos ay inabot niya at hinawakan ang soul-suppressing stone. Ang soul-suppressing stone ay naglabas ng isang nakakatakot na masamang aura na kahit ang mga normal na hari ay natatakot na lapitan. Ginamit ni Francis ang kanyang malakas na pisikal na katawan upang kunin ang soul-suppressing stone at ginamit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa upang harangan ang masamang pagguho sa loob nito. Nakakatakot na masamang kapangyarihan ng soul. Ang kaluluwa ni Francis ay kailangang harapin ang sunod-sunod na pag-atake. Ang mga shockwaves lamang ay nagpanik sa mga kalapit na kings habang ang kanilang mga kaluluwa ay nabura. Nang makita ito, ang mga kalapit na hari ay humiwalay lahat kay Francis. Ang ikawalong prinsipe at ang kumpanya ay kumilos na parang nakatingin sa isang halimaw. Ang soul-suppressing stone ay sumipsip at nagpalapot ng hindi mabilang na masasamang kaluluwa. Kung iiwan ito sa tabi ng isang tao, maaabala nito ang kanilang paglilinang at magbibigay sa kanila ng mga demonyong puso. Walang magandang maidudulot sa ganoong bagay. Gayunpaman, habang gustong iwasan ng iba ang soul-suppressing stone, kinuha ito ni Francis. Idiot human, your body is not bad. Isang nakakatakot na boses ang narinig mula sa soul-suppressing stone. Ang may-ari ng boses ay isang bahagyang espiritu na katulad ng Purple Saint Partial Spirit. Bahagyang espiritu ng isang sagradong Panginoon. Nagbago ang ekspresyon ni Wuheng nang humiwalay din siya sa soul-suppressing stone at nagsimulang makipaglaban para sa iba pang kayamanan. Hahaha. Ang magnanakaw na iyon ay may kapansanan. Napakagandang pagkakataon, at kailangan lang niyang puntahan ang pinakamahirap na soul-suppressing stone. Tuwang-tuwa ang nasa katanghaliang gulang na si King na nakasuot ng dilaw na damit. Mayroong bahagyang espiritu ng isang sagradong Panginoon na natatakan sa loob ng soul-suppressing stone. Kahit na ito ay napakahina, hindi ito isang bagay na kayang harapin ni Kings. Boom! Nagsimulang manginig ang dimensyon ng kaluluwa ng ang bahagyang espiritu ng Sacred Lord na nakatatak sa loob ng soul-suppressing stone ay bumuo ng isang kahangahangang layunin at umaakyat patungo sa katawan nitong origin core realm na tao. Parang ang langit at lupa mismo ay nanginginig. Aanihin mo ang iyong itinanam. Lumitaw ang pangungutya at panlalamig sa mga mata ni Cedric. Bam! Bam! Sa puntong ito, ang mga eksperto ay nag-aaway para sa iba pang mga kayamanan sa himpapawid, at lahat sila ay humiwalay kay Francis kung sakaling masira siya ng masamang hangarin ng demonyo. Nakipaglaban si Godfrey para sa Cloud Silk Robes, na may pinakamalaking sukat. Ang kanyang bilis at opensa ay parehong top tier. Kung mayroon din siyang malakas na kayamanan sa pagtatanggol, ito ay perpekto. Si Godfrey ay orihinal na nag-aalala para kay Francis, ngunit isang boses na nagsasabing, huwag kang mag-alala tungkol sa akin, ang narinig sa kanyang isipan. Ang boses na ito ay sobrang kalmado at nagbigay kay Godfrey ng hindi kilalang kumpiyansa na nagbigay daan sa kanya na makipagkumpetensya para sa Cloud Silk Robes nang walang pag-aalala. Naalala niya na ang left-eyed Heavenly Emperor sa kanyang peak ay maaaring magbanta kahit sa Mystic Light Realm Sacred Lords. Sa gitna ng masamang pagtawa, ang Sacred Lord na bahagyang espiritu ay pumasok sa soul sea ni Francis.
Sa sukat ng kanyang kaliwang mata, ang Purple Soul Sea ni Francis ay 2 o 300 yarda ang lapad, at sa pinakagitna ay isang asul na lawa. Teka. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Sacred Lord na bahagyang espiritu nang pumasok ito sa mundo ng kaluluwa ni Francis. Natigilan siya sa isang immortal at walang kamatayang lightning tribulation aura. Anong mahinang bahagyang espiritu? Mamatay ka na. Malamig na tumawa si Francis habang kumikinang ang 200 simbolo ng God Tribulation Lightning sa kanyang Purple Soul Sea. Ano? Ang aura ng God Tribulation. Ang bahagyang espiritu ng banal na Panginoon ay sumigaw. Sa sobrang takot nito ay baka masira ang kaluluwa nito anumang segundo. Boom! Ang bahagyang espiritu ng banal na Panginoon ay sumigaw habang ang kidlat ay bumagsak at napatay ito. Ang bahagyang espiritu ng Sacred Lord na ito ay mas mahina pa kaysa sa Purple Saint Partial Spirit. Hindi ito mas malakas kaysa sa bahagyang pag-iisip ng demigod. Maaari lamang itong magpanggap na napakalakas dahil sa labis nitong layunin. Gayunpaman, hindi ito dapat naka-charge sa soul sea ni Francis. Dahil ang Emperor intent ni Francis ay hindi pa nakakabawi, maaari lamang siyang gumamit ng limitadong halaga ng God Tribulation Lightning. Gayunpaman, kung direktang sisingilan ng kalaban sa kanyang soul sea, iba ito haharap sila sa isang mabangis na counter-attack mula sa God Tribulation Lightning. Sa isang pag-iisip lamang, pinatay ni Francis ang Sacred Lord na bahagyang espiritu, na natakot sa lahat ng iba pang masasamang partial na espiritu sa loob ng Soul Suppressing Stone. Sure! Mahigpit na hinawakan ni Francis ang Soul Suppressing Stone at inilagay ito sa kanyang metal na singsing. Sa ngayon, hindi pa natatapos ang labanan sa paligid ng sinaunang bronze coffin. Ang target ng 8th Prince at Cedric ay ang kabaong mismo, at nakikipaglaban sila sa nasa katanghaliang gulang na haring nakasuot ng dilaw at sa iba pang 2 hari. Nakuha ni Wu Hing ang mainit na piraso ng jade ng mabilis gamit ang kanyang napakalakas na lakas. Ang mga kakayahan ni Godfrey ay kakaiba at siya ang pinakamabilis, kaya matagumpay niyang nakuha ang Cloud Silk Robes, na siyang pinakamahalaga. Sa sandaling ito, ang pinakamalaking bahagi ng kabaong ay hinati ng 8th Prince at Cedric. Ang nasa katanghaliang gulang na si King na may dilaw na damit at ang iba pang 2 hari ay hindi kalaban ng 8th Prince, kaya nakuha lang nila ang takip. Ang natitirang maliliit na kayamanan sa loob ng kabaong ay nakasalalay sa swerte. Wu Heng, hindi mo hahayaang makatakas ang 2 magnanakaw na iyon. Nakuha ng magnanakaw na iyon ang Cloud Silk Robes, na ginawa mula sa seda ng Cloud Silkworm Saint Butterfly. Napakagaan ng damit na iyon, ngunit ang depensa nito ay napakalakas. Ito ay nababanat sa apoy at tubig, at mahirap batasin ng mga armas. Ito ay medyo nababanat sa iba pang 3 elemento sa isang tiyak na antas. Ang nasa katanghaliang gulang na hari na nakasuot ng dilaw na damit at kasamahan ay tumingin kay Godfrey nang may galit. Sa purple-haired demonic duo, na si Francis ay nasira na ng bahagyang espiritu ng isang Sacred Lord at hindi niya nagawang iligtas ang kanyang sarili. Nangangahulugan ito na kailangan lang nilang harapin si Godfrey. Ang biglaang pagdagsa ng pisikal na puwersa ay nagpatibay kay Godfrey. Paano? Naging mabigat ang 3 hari habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kabataang kalalabas lang. Paano ito posible? Walang nagawa ang isang Sacred Lord na bahagyang espiritu. Ang ika-8 prinsipe at si Cedric ay natigilan habang nakatingin sila sa batang may kulay ubing buhok na mukhang ayos lang. Sa hitsura nito, si Francis ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-abot. Ang kanyang aura at ekspresyon ay katulad ng dati. Kung siya ay kinokontrol o kung ang bahagyang espiritu ay kinuha sa kanyang katawan, hindi siya magiging kalmado. Sa sandaling ito, lahat ng mga elite na naruroon ay hindi sigurado kung ano ang gagawin. Sa pagbabalik ni Francis at sa pagkumpleto ng purple-haired demonic duo, anumang puwersang naruroon ay magiging maingat. Ang lakas lamang ni Godfrey ay nakapag-ingat sa kanila. Sa mga tuntunin ng solong labanan, walang iba kundi si Wu Hing ang nagtitiwala na maaari silang manalo.
Ang iba pang kabataang may purple na buhok ay lalong hindi maarak, hinaranggan niya talaga ang pagguho ng soul suppressing stone na parang isang batong lumulubog sa karagatan. Wala akong pakialam kung sino ka, ngunit pumayag akong tulungan ang aking tatlong kaalyado. Bahagyang naging solemn na ang ekspresyon ni Wu Heng habang umaarangkada siya na may intensyong labanan. Halata namang tutulungan niya ang tatlong hari. Bagamat hindi niya maaninag ang kulay lila na kabataang ito sa kanyang harapan, ang huli ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na para bang magkakilala sila. Wu Heng, kunin mo muna ang kamao ko. Tumawa si Francis habang pinapaikot niya ang kanyang sacred body strength sa maximum, at isang pares ng mga pakpak na gawa sa tubig at kidlat ay namuo sa likod niya. Sa sandaling ito, maraming mga elite na naruroon ang nakaramdam ng pagdagsa ng layunin na sumasakop sa langit at lupa. Boom! Ang simpleng suntok ni Francis ay nagpakawala ng kanyang pisikal na lakas habang ang isang matingkad na pulang apoy ay nagninanga sa paligid nito. Ang pares ng water lightning wing sa kanyang likod ay nag-flutter at naglabas ng napakalaking intent. Ang tatlong haring malapit ay nakaramdam ng shockwave sa kanilang isipan. Ang simpleng suntok na ito ay may malakas na soul Dao domain na sumanib dito. Ang mga normal na hari ay hindi man lang makakalaban. Nagbago ang ekspresyon ni Wu Heng habang huminga siya ng malalim. Lumakad siya pasulong, pagkatapos ay lumikha ng 5 kulay na whirlpool gamit ang kanyang kamay. Ang 5 kulay na whirlpool ay tila naglalaman ng isang layunin na maaaring sumaklaw sa lahat. Weng! Nagsagupa ng 2 puwersa, pagkatapos ay naging patay tahimik. Patuloy na umiikot ang 5 kulay na whirlpool. 827. Naramdaman ni Francis na parang pumasok ang kanyang mga pag-atake sa isang 5 kulay na karagatan, at bumagal ang mga ito ng husto. Ang 5 kulay na whirlpool ay nagsimulang umikot sa kabilang direksyon, at ang gitna nito ay tila kumulo. Malinaw na ang mutated Blood Devil Sun bloodline ni Francis ay nangingibabaw dahil mayroon itong nasusunog na epekto ng pagsabog. Hindi ganoon kadaling matuno. Weng! Ang 2 kapangyarihan ay nakipag-ugnayan sa hangin para sa isang hininga bago ang 5 kulay na whirlpool sa kamay ni Wu Heng ay biglang nagsimulang manginig at umikot sa kabilang direksyon. Pamamaraan sa paglipad ng lightning wings. Ang mga pakpak ng kidlat ng tubig sa likod ni Francis ay kumikislap habang siya ay lumitaw sa itaas ng Wu Heng. Bam! Ang orihinal na lokasyon ni Francis ay nilamon ng 5 kulay na liwanag na nilamon ang lahat sa loob ng 12 dosenang yarda. Ang nakakatakot na puwersa ay natakot sa lahat ng naruroon. Kasabay nito, nagulat sila sa bilis ng reaksyon ni Francis. Anticipation. Nagsalubong ang mga kilay ni Wu Heng habang bahagya siyang umindayog sa kinatatayuan niya, ngunit hindi siya nasaktan. Sa unang round ng palitan, pareho silang maayos, nagulat na lang sila. Si Francis ay unang umatake at ginamit ang kanyang Soul Dao domain, katawan, at bloodline sa kanyang unang pag-atake. Napakahirap na ipagtanggol. Hinawakan ni Francis ang inisyatiba, ngunit ang ganting atake ni Wu Heng ay nakamamanghang din. Ha! Ang pangalawang suntok ni Francis ay tumangay pababa mula sa itaas habang ang berdeng sapatos sa kanyang mga paa ay nagpabilis ng kanyang bilis. Kasabay nito, medyo tumangkad ang metallic silver blue na katawan ni Francis. Ang hindi nakikitang pisikal na lakas at mga arko ng malakas na nakakamanhid na kidlat ay nadorog. Hu! Sa sandaling ito, isang maliwanag na apoy ang dumampi kay Francis, na para bang siya ay isang nagninangas na may pakpak na Diyos ng digmaan. Ang kanyang bilis, pagkakasala, at paggamit ng kanyang bloodline ay umabot na sa pinakamataas. Higit pa rito, pagkatapos gamitin ang Lightning Wings Flying Technique, gumamit si Francis ng ambush para makuha ang inisyatiba. Nagbago ang ekspresyon ni Wu Heng. Ang mga pag-atake ng kabataang ito ay gumamit ng purong puwersa para supalan ang mga tao. Bagamat malakas ang layunin ni Wu Heng, limitado siya kapag nahaharap sa pangunahing pisikal na puwersang ito at kapangyarihan sa linya ng dugo. Hu! Kasabay ng nakakatakot na lakas ng katawan at bloodline ay mayroon ding malakas na condensed soul Dao power. Kahit na ang isang kasing lakas ni Wu Heng ay naramdaman ang bahagyang pagyanig ng kanyang puso.
Ang layunin at kaalaman ng kabataang ito ay umabot sa hindi kapani-paniwalang antas. Ang pinakamalambot na bagay sa mundo ay tubig. Hindi naiwasan ni Wuheng ang pag-atake, kaya yumuko siya at itinulak ang isang whirlpool ng tubig sa hangin gamit ang kanyang dalawang kamay, na sumasalamin sa isang malalim na imahe ng isang lawa. Wuheng. Naramdaman ni Francis na ang kanyang makapangyarihang katawan, lakas at bloodline ay parang isang matipunong lalaki na ngayon lang nakatagpo ng isang magiliw at tahimik na kagandahan, hindi niya magagamit ang anumang lakas. Ang kapangyarihang nakapaloob sa kanyang pag-atake ay parang sa isubog na bulkan, at nagkaroon siya ng inisyatiba dahil sa kanyang mabilis na pag-atake, ngunit ang paraan ng pagtatanggol ni Wuheng ay napakasimple gamit ang lambot upang madaig ang katigasan. Ang katawan ni Francis ay labis na nangingibabaw, at ang kanyang fire-based na bloodline ay maaaring masunog ang sinuman. Gayunpaman, tila ang kanyang pag-atake ay masyadong umasa sa kapangyarihan niyang, kaya't ang mystic laws of water ni Wuheng ay maaaring labanan ito. Bam! Bam! Naghiwalay ang dalawang figure sa himpapawid. Pumihit si Francis sa hangin at marahang lumapag sa kabilang panig habang nagbibigay siya ng isang magaan na ngiti. Wuheng, matagal na tayong hindi nag-away. Not bad. Mula nang matapos ang Pursuit of Death, si Francis ay hindi nakatagpo ng isang tunay na kalaban. Sa pagkakataong ito, lumakas ang hangarin sa labanan mula sa kaibuturan ng kanyang katawan. Deng! Deng! Si Wuheng ay napaatras ng dalawang matatag na hakbang at naramdaman na ang kaunting enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay sinipsip ni Francis habang nakikipagpalitan. Ang palitan ngayon ay malapit lang na siyang pinasadya at nagustuhan ni Wuheng. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na kakaiba ang bloodline power ng kalaban na kaya nitong sumipsip ng enerhiya ng ibang tao. Ang kakayahang ito ay lubhang mahirap at sa halip ay kasuklam-suklam. Sino ka? Ang mga mata ni Wuheng ay lubhang matalas habang nakalock sila kay Francis. Matapos ang dalawang pagpapalitang ito, naramdaman niyang pamilyar ang kabataang ito, at ang kanyang mga salita ay nagpapatunay din na magkakilala ang dalawa noon. Gayunpaman, hindi pa rin nakumpirma ni Wuheng ang pagkakakilanlan ng taong ito. Mahirap makahanap ng sinuman sa kanyang isipan na may ganoong hitsura, aura, at pamamaraan. Higit pa rito, nilinang ni Francis ang isang diskarte sa pagpapalakas ng katawan, na napakabihirang. Ang 8th Prince at Cedric ay tumingin sa eksenang ito nang may pagkabigla. Ang kabataang may kulay ubing buhok sa kanilang paningin ay napakasama at misteryoso. Kilala pa niya si Wuheng, at hindi rin siya nagpakita ng anumang senyales ng takot. Kahit si Wuheng ay hindi nakikita ang batang iyon. Ang nasa katanghaliang gulang na si King at ang kumpanya ay nakadama ng kaguluhan. Sa kanilang mga puso, si Wuheng ay hindi maarak, at siya ay tila isang profesional na master. Gayunpaman, sa ngayon, lumitaw ang isang misteryosong kabataan na maaaring karibal kay Wuheng. Ano man ang anumang bagay, isang bagay ang sigurado, ang dalawa ay nagkita at nag-away noon. Hehe, 10 moves Wuheng? Sana sa susunod na laban natin, mas malaking sorpresa ang maibigay mo sa akin. Kumapakpak ang mga pakpak ng kabataang may kulay lila na buhok nang mawala siya. Whoosh! Isang pilak-lilang liwanag ang kumislap habang sina Godfrey at Francis ay nawala sa libingan. Ang bilis ng pag-urong na ito ay napakabilis na walang nakapag-react sa oras. Ang bilis naman. Wala nang mga palatandaan ni na Francis at Godfrey sa libingan sa ilalim ng lupa. 10 moves Wuheng. Ang natitirang mga tao ay tumingin sa bawat isa at naging mas maingat sa purple-haired demonic duo. Wuheng, kilala mo ang magnanakaw na iyon. Bakit hindi mo pinigilan ang dalawang magnanakaw na iyon? Nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na hari at kasamahan na nakasuot ng dilaw na damit. So, siya pala. Tumingin si Wuheng sa direksyon ng dalawa at bumulong. Isang selyadong at nakalimutang alaala ang nagsimulang mag-replay sa kanyang isipan. Nagmula ito sa Sunfeather City, noong bata pa siya. Isang panahon ng sacred true dragon gathering. Sa kanyang alaala, isang kabataan ang bumangon na parang bituin at pinaramdam sa kanya ang pagkabalisa sa bawat hakbang.
Ngunit paano siya naging ganoon? Hindi maiwasan ni Wu Heng na mag-isip. Sa kanyang kasalukuyang kaalaman at ilan sa mga nagising na alaala ng kanyang nakaraang buhay, hindi mahirap para sa kanya na hulaan na ito ay dahil sa ilang paraan tulad ng revival through blood o pagnanakaw ng ibang katawan. Hindi man lang niya ginamit ang kanyang eye bloodline, sabi ni Wu Heng. Tama na. Ang nasa katanghaliang gulang na si King na nakasuot ng dilaw at kasama ay agad na nag-isip tungkol sa isang bagay na mas nakakatakot. Na-control ng eye bloodline ng kabataang iyon kahit ang River Devouring Kun. Talaga, mayroon siyang eye bloodline. Ang ikawalong prinsipe ay tumango. Sa Duke Palace, ginamit ni Francis ang kanyang eye bloodline para gisingin ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Iyon ang kanyang talento at ang pinaka-nakakatakot na bahagi tungkol sa kanya. Hindi ko akalain na maglilinang din siya ng ganoong kalalim na pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan. Si Wu Heng ay may komplikadong ekspresyon. Hindi niya susukitin si Francis gamit ang mga pamantayan ng Great Origin Core Realm. Naramdaman niya na ang layunin ni Francis ay umabot sa antas ng isang emperador sa panahon ng kanilang pagpapalitan. Nangangahulugan ito na ang cultivation ni Francis bago ang kanyang restart ay umabot sa isang nakamamanghang antas. Papabayaan mo na lang sila ng ganyan. Nagalit ang isa sa mga batang hari. Hindi ko mahabol. Nagkibit balikat si Wu Heng. Sa mga ulap sa himpapawid. Whoosh! Si Francis at Godfrey ay nakaupo sa isang napakalamig na nagninangas na karwahe. Pareho silang nagdadalubhasa sa bilis, at sa nag-aapoy na collision na ito na nagmula sa Heaven's Legacy Race, hindi sila nag-aalala na may makahabol. Francis, akala ko magkakaroon ka ng isang mahusay na labanan. Bakit ka biglang umatras? Bahagyang nalungkot si Godfrey. Inaasahan niya ang standoff ni na Francis at Wu Heng. Gusto niya itong handgun at matuto mula rito. Higit pa rito, si Francis ang may inisyatiba. Si Wu Heng ay dalubhasa sa depensa. Bukod dito, pinigilan niya ang kanyang True Yuan cultivation sa half-step king level, kung hindi, baka hindi tayo manalo laban sa kanya kahit na magsama tayo, sabi ni Francis. Nang marinig iyon, bahagyang nanginig ang puso ni Godfrey. Alam ni Francis na gustong sugpuin ni Wu Heng ang kanyang cultivation sa isang antas sa paligid ng kanyang kalaban. Sa palitan ngayon lang, ginamit ni Wu Heng ang kanyang domain at intent, ngunit hindi niya sinasadyang sugpuin si Francis gamit ang kanyang True Yuan. Sa kabutihang palad, si Wu Heng ay dalubhasa sa pagtatanggol at pagtanggi, hindi sa bilis. Maaaring umalis sina Francis at Godfrey ayon sa gusto nila, at walang makakapigil sa kanila. Makalipas ang ilang araw, dumaong sina Francis at Godfrey sa isang bundok. Papalapit na ang aura ng Black Destruction Serpent Dragon. Tumingin si Francis sa malayo. Hindi mahalaga kung sila ay nagpapahinga o nangungurakot mula sa iba, sinusundan pa rin nila ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang kanilang swerte ay medyo maganda, at nagawa nilang magnakaw ng maraming mapagkukunan sa daan. Nadama ni na Francis at Godfrey na ang pagsunod sa Black Destruction Serpent Dragon ay nagbigay sa kanila ng swerte. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay naghagis ng ilang lumang bronze coin sa hangin at tumingin sa direksyon ng Black Destruction Serpent Dragon at tila nasa sabik. Sa itaas ng bundok, isinuot ni Godfrey ang cloud silk robes, at ang mga tipak ng berdeng liwanag ay damaloy sa kanyang katawan. Alam ni Francis na ang pangunahing material ng robe na ito ay nagmula sa isang cloud silkworm saint butterfly, ang parehong nilalang na mayroon si Duke Nanfeng. Ang robe ay magaan, at ito ay nababanat laban sa bawat isa sa 5 elemento sa isang tiyak na antas habang ang mga normal na sandata ay hindi makatusok dito. Ang defensive at survival na kakayahan ni Godfrey ay tataas ng husto sa robe na ito. Si Francis ay may Ice Imperial Spear at ang Sacred Lightning Body, kaya ang Cloud Silk Robes ay hindi masyadong kapaki-pakinabang para sa kanya. Sa ngayon, gusto lang ni Francis ang mga kayamanan at mapagkukunan ng soul daw na makakatulong sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Matapos pumunta sa libingan sa ilalim ng lupa, sa wakas ay nakatanggap si Francis ng isang item ng soul daw ang Soul Suppressing Stone. Sure!
Kinuha ni Francis ang purple and black soul suppressing stone at hinawakan ito ng kanyang kamay. Isang nakakagulat na yin aura ang lumabas at nagpanginig sa hindi mabilang na nilalang. Ang normal kings ay hindi man lang manggahas na lumapit sa soul suppressing stone. Upang hindi maapektuhan, kahit si Godfrey ay kailangang humiwalay kay Francis. Sa kabilang banda, ang munting boss ang magnanakaw ay umupo sa tabi ng may-ari nito at pumikit ang mga mata nito. Parang hindi naman apektado. Bagamat ang kapangyarihang nasa loob ng soul suppressing stone na ito ay labis na marumi at masama, maaari ko pa rin itong makuha pagkatapos na pinuhin ito gamit ang aking God Tribulation Lightning. Si Francis ay nasa sabik at umaasa. Ang kayamanan ng soul daw tulad ng soul suppressing stone ay maaaring makatulong sa kanya na mabawi ang kanyang Emperor Intent. 828. Sa itaas ng bangin, ipinalibot ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts technique at sinimulang I-absorb at pinuhin ang yin-type soul energy sa loob ng soul suppressing stone. Ang masasamang enerhiya sa loob ng soul suppressing ay lubhang marumi, at naglalaman ito ng hindi mabilang na pinigilan na masasamang kaluluwa at bahagyang espiritu. Gayunpaman, dahil sila ay nabuklad ng mahabang panahon, karamihan sa kanila ay lubhang mahina. Ang Sacred Lord Partial Spirit ang pinakamalakas, at napatay na ito ng God Tribulation Lightning ni Francis. Ang natitirang masasamang espiritu at pag-iisip ay lahat ay natakot. Si Francis ay mayroong God Spiritual Eye, na lubhang nababanat laban sa mga espiritual na pag-atake, kaya nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na kunin ang Soul Suppressing Stone. Gayunpaman, medyo maingat pa rin si Francis dahil may ilang masama at masasamang lihim na pamamaraan na lubhang nakakagulo, tulad ng Cursed Words of Death. Makalipas ang kalahating araw, pagkatapos ng isang round ng pagpino, ang mga butil ng malamig na kapangyarihan ng soul ay sumanib sa soul sea ni Francis. Ang 10,000 Divine Thoughts technique ay ang unang round ng refinement ni Francis, na maaaring linisin ang karamihan sa masama at hindi malinis na enerhiya. Ang ikalawang round ay ang aura ng God Tribulation Lightning. Ang lahat ng malamig at masamang kapangyarihan ay kailangang linisin ng God Tribulation Lightning. Matapos itong pinuhin ng 3 beses, ang orihinal na nakakapinsalang puwersa ay malinis na at wala ng anumang partikular na elemento. Wala ng anumang negatibong epekto sa pagsipsip nito. Ang tanging kawalan ay ang prosesong ito ay mabagal at mahirap. Ang kaluluwa ay ang pinagmumulan ng lahat ng buhay, kaya hindi ito maaaring kontaminado. Si Francis ay lubhang maingat. Mas gugustuhin niyang maglaan ng oras. Sa kabutihang palad, naabot niya ang isang mataas na antas ng karunungan sa 10,000 Divine Thoughts technique. Kasama ang pagpipino at paglilinis ng God Tribulation Lightning, ito ay medyo mabilis. Sa isang kisap mata, 6 na araw ang lumipas. Ang Purple Soul Sea ni Francis ay naging mas malaki. Ito ngayon ay 3 o 400 yarda. Sa ngayon, ang lakas ng aking kaluluwa ay maihahambing sa isang gitnang yugto ng Void God Realm, at ang aking intent ay maihahambing sa isang Peak Tier Kings. Kumislap ang mga mata ni Francis. Sa sandaling ito, ang bawat isa sa kanyang mga iniisip ay naglalaman ng pinakamataas na kapangyarihan na maaaring kumonekta sa langit at lupa, ang puwersa nito ay halos nasa antas ng emperador. Naramdaman ni Francis na nagsisimula ng magising ang kanyang Emperor Intent. Hanggat nagising muli ang kanyang Emperor Intent, ang Soul Dao technique ni Francis at ay Bloodline technique ay makakarating sa isang nakakatakot na yugto. Sa puntong iyon, iilan lang ang makakalaban kay Francis. Francis, nakatagpo ako ng maliit na bottleneck, sabi ni Godfrey. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, isang masamang kulay purple and blood-colored crescent moon ang kumurap sa kanyang noo, at ito ay lubhang kapansin-pansin. Isang masama at malakas na aura ang lumabas mula kay Godfrey. Para siyang Panginoon ng Wicked daw. Tumingin si Francis at nakita na narating na ni Godfrey ang pinakamataas na middle stage na Void God Realm. Medyo malayo lang siya sa mga huling yugto ng Void God Realm. Bukod doon, ang kanyang spatial domain ay mas malakas, at ang puwersa ng kanyang True Yuan ay maihahambing sa isang Peak Tier King. Tumango si Francis. Kailangan niyang aminin na ang bilis ng paglaki ni Godfrey ay halos kasing bilis ng kanyang sarili.
Ituloy natin ang paghabol. Tumango si Francis at bumangon. Naka-absorb siya ng maraming soul energy at kailangan niya ng ilang oras para matuno ito. Ang bottleneck ni Godfrey ay katulad din. Siyempre, kung makakahanap siya ng ilang pambihirang kayamanan na nakakapagpalapot ng kaluluwa at true yuan purification, magiging perpekto ito. Ito na ang huli. Kumuha si Francis ng Ancient Dream Realm spiritual fruit bago siya umalis at kinain ito ng may buntong hininga. Wala na siyang spiritual fruits na natitira. Ang mga espiritual na prutas na ito ay nakinabang ng husto sa katawan, bloodline, at true yuan ni Francis. Kahit na ang huling Ancient Dream Realm spiritual fruit na ito ay hindi tumulong kay Francis na makapasok sa ikalimang antas ng kanyang sagradong katawan, maaari niyang maabot ang limitasyon ng ikaapat na antas. Sa kasamaang palad, pagkatapos umalis sa underground na lungsod, si Francis ay hindi nakakita ng anumang pambihirang materyal na nagpapalakas ng katawan. Hindi sinundan ni Francis at Godfrey ang eksaktong landas dahil, habang papalapit sila sa kinaroroonan ng Black Destruction Serpent Dragon, ang Heaven Earth Yuan Chi ay naging mas dalisay, na nangangahulugang tumaas ang pagkakataon ng mga hayop na lumitaw sa daan. Sinadya pa nga ni Francis at Godfrey na gamitin ang ilan sa mga makapangyarihang hayop na ito para subukan ang kanilang cultivation o soul strength. Mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga hayop na may mutated bloodline na king sa Divine Illusion Dimension na ang lakas ng labanan ay maihahambing sa isang peak tier king, at ang kombinasyon ni Francis at Godfrey ay madaling matalo ang isang peak tier king. Nagkaroon pa sila ng tiyak na pagkakataong manalo sa isang one-on-one na laban. Makalipas ang kalahating buwan, narating ni Francis at Godfrey ang isang kapatagan na naglalaman ng maraming sangkawan ng hayop, at halos lahat ng mga pinuno ng hayop ay mga hari. Lalong lumalakas ang aura ng Black Destruction Serpent Dragon. Nagkatinginan sina Francis at Godfrey. Mula sa kasalukuyang mga palatandaan, tila ang Black Destruction Serpent Dragon ang talagang humantong sa kanila sa ubod ng Divine Illusion Dimension. Naramdaman nila ang malakas na pag-agos ng natitirang aura ng pagkasira sa daan at ang mga grupo ng mga hayop na sinalakay. Ang tanging kapalaran ng mga beast hordes na ito ay pinatay ng Black Destruction Serpent Dragon. Maging ang mga hari ay mga langgam sa Black Destruction Serpent Dragon. Masasabing ang Black Destruction Serpent Dragon ay isa sa pinakamalakas na nilalang na nakilala ni Francis sa kanyang buhay. Kahit na ang pinakamataas na demigod Kane ay hindi maihahambing dito. Sa isang tiyak na sandali, isang napakalaking bunganga na 12-dosenang milya ang lapad ay makikita sa kapatagan sa unahan. Malapit dito ay isang bungkos ng maputik na mga butas na libu-libong yarda ang lapad. Bastos ka! Ito ang mga buto ng Wolf Emperor. Unang natagpuan sila ng palasyo ni Grand Duke Chi. Mamamatay ang sinumang pumipigil sa atin. Ang mga dagandong at ingay ng labanan ay nagmula sa bunganga. Whoosh! Mabilis na lumapit ang lumilipad na kolisyon na sinakyan ni Francis at Godfrey, at hindi nila maiwasang mapahinga sa malamig na hangin sa kanilang nakita sa bunganga. Ang bunganga ay 12-dosenang milya ang lapad, at lahat sa loob ng 100 milyang radius ay puno ng mga buto ng mga hayop. Marami sa mga buto ang naging alikabok. Nakita pa ni Francis ang mga bangkay ng ilang king beast sa malapit. Ang punto kung saan ang pinakapansin ay nakuha ay ang katawan ng isang emperor, ang Wolf Emperor. Bagamat nasunog ang katawan nito, mas maganda ang hugis nito kumpara sa iba. Bukod doon, ang katawan ng Wolf Emperor ay naglalaman din ng kaunting aura mula sa Black Destruction Serpent Dragon. Kahit na hindi ito ang pinaka-orihinal at purong Destruction Dragon Fire, napakakapakipakinabang pa rin ito. Sa kasamaang palad, huli na dumating sina Francis at Godfrey, kaya nahati na ang karamihan sa cake. Pangunahing 3 puwersa ang naglalaban sa paligid ng bunganga, at ang ilang 2 star na puwersa na walang mga hari ay maaari lamang mag-scout sa paligid ng mga gilid. Ang 3 puwersang ito ay ang Grand Duke Ki's Palace, ang Jiang Family, at isa pang 3-star power. Lahat sila ay 3 bituin. Ang mga may titulong Grand Duke ay mga pinuno ng isang lalawigan sa Great Gunlord Dynasty. Ang isang lalawigan sa Great Gunlord Dynasty ay maihahambing sa buong Kang Ocean.
Mula dito, makikita ng isa ang mataas na katayuan ng isang Grand Duke. Kadalasan sila ay Mystic Light Realm Sacred Lords, at ang kanilang status ay nasa ibaba lamang ng Sacred Emperor at Empress. Hindi maganda. Dumating na ang purple-haired demonic duo. Bulalas ng isang tao malapit sa bunganga, at lahat ng puwersang malapit sa bunganga ay agad na naging maingat na parang may kaharap na malaking kalaban. Ito talaga ang purple-haired demonic duo. Lahat, mag-ingat. Malungkot ang ekspresyon ni Clyde. Sa sandaling ito, ang mga tingin ng lahat ng mga elite ay nasa nagliliyab na karwahe sa himpapawid. Dalawang lalaking may kulay ube na buhok ang nagbigay ng misteryoso at masamang pakiramdam habang nakatingin sila sa ibaba ng kanilang nag-aalab na karwahe. Narinig ko na ang mga imperial, ang palasyo ni Grand Duke Yuan, at marami pang ibang puwersa ay natalo laban sa purple-haired demonic duo. Isang gwapong kabataang nakasuot ng armor mula sa palasyo ng Grand Duke Chi ang pumikit sa kanyang mga mata. Medyo bumagal sina Francis at Godfrey habang lumilipad sila sa hangin. Francis, dapat ba? Naramdaman ni Godfrey ang pagnanais na manloob. Marami na silang dinambong, halos parang adik na sila dito. Pagkatapos ng lahat, ang dalawa ay nag-iisa, at ang pagnanakaw ng mga mapagkukunan ay mas mabilis kaysa sa paghahanap ng mga mapagkukunan mismo. Ang lahat ng puwersang ito ay kumikilos na parang kakakilala lang nila ng isang malaking kalaban. Umiling si Francis. Ang pangalan ng purple-haired demonic duo ay nagiging kasumpa-sumpa na hindi magandang bagay. Nagsimulang napagtanto ni Francis na nagiging masama ang mga bagay. Ang mga henyo na pumasok sa Divine Illusion Dimension ay pawang mga elite ng kanilang puwersa, at ang ilan ay mga kahanga-hanga kahit na tumitingin sa buong zone ng kontinente. Lahat, huwag magatubiling magpatuloy. Gusto lang naming tingnan. Nagpasya si Francis na baguhin ang kanilang mga taktika at tren ng pag-iisip. Sapat na silang mayaman, kaya hindi karapat-dapat na masaktan ang higit pang mga puwersa dahil lamang sa isang maliit na piraso ng karne. Whoosh! Si Francis at Godfrey ay dahan-daang lumipad pababa na may kalmadong mga ekspresyon, at ang Jiang family at ang ilan sa iba pang puwersa ay nagulat lahat. Sa tuwing lilito ang purple-haired demonic duo, nagpapatuloy sila sa isang pandarambong, at ngayon ay bigla na lang silang nagbago ng paraan. Mag-ingat, baka ito ang pakulo ng purple-haired demonic duo. Kinagat ni Fiona ang kanyang mga labi. Kinasusuklaman niya ang purple-haired demonic duo, at siya ang nagmungkahi sa numero 1 henyo ng kanyang pamilya, si Clyde, na dapat silang makipag-ugnayan sa lahat ng iba pang puwersa at atakihin ang purple-haired demonic duo. Umiling si Clyde at bumantong hininga. Mas malakas pa ang aura ng purple-haired demonic duo. Nabalitaan ko na nagawa nilang samantalahin ang ranking 9 ng Imperial Genius, ang Blue Serpent King, at nakatakas ng hindi nasaktan noon. Siguro kung pagsasamahin ng lahat ng puwersang naroon ang kanilang kapangyarihan, maaari nilang mapatay ang purple-haired demonic duo, ngunit aabutin sila ng malaking halaga, at ang ilan sa mga eksperto at puwersang naroon ay walang away sa purple-haired demonic duo, kaya bakit sila magbabayad ng ganoong halaga? Bam! Ang malakas na katawan ni Francis ay tumalon sa bunganga at naramdaman ang aura ng isang mapanirang dragon flame. Maging ang kanyang sacred lightning body ay nakaramdam ng bahagyang sakit. Ang Wolf Emperor na ito ay pinatay ng Black Destruction Serpent Dragon na halos walang pagtutol. Sinuri ni Francis pagkatapos ng inspection. Dahil sa konklusyong ito, naging solemn na ang mga ekspresyon ng dalawa. Ang Black Destruction Serpent Dragon, walang duda, ay hindi matatalo sa Divine Illusion Dimension, kahit para sa mga henyo sa labas ng mundo. Maging ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay mayroon lamang posibilidad na banta ang Black Serpent Dragon. Higit pa rito, ito pa rin noong mahina ang Black Destruction Serpent Dragon at may Yuan Sealing Divine Chain sa katawan nito. Mabagal na lumipas ang oras, at umalis ang mga individual na eksperto at iba't ibang puwersa, na naiwan lamang sina Francis at Godfrey sa bunganga. Umupo si Francis sa gitna ng bunganga kung saan sumalakay ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang init ng natitirang butil ng apoy ng dragon ay tila nagawang painitin ang kanyang sagradong katawan ng kidlat.
829. Sa kasamaang palad, medyo huli na kami dumating. Umupo si Francis sa bunganga na may bahagyang panghihinayang. Ang mga butil ng natitirang apoy ng dragon ay mabilis na naglalaho, ngunit tinulungan pa rin nila ang sacred lightning body ni Francis. Kung ang epektong ito ay ilang beses na mas malakas at maaaring tumagal ng 1 o 2 araw pa, maaari nitong hayaan ang Golden Kun Sacred Lightning Body ni Francis na makapasok sa 5th level. Gayunpaman, ang mga naturang bagay ay hindi maaaring hilingin. Ginamit lamang ng Black Destruction Serpent Dragon ang hininga ng dragon para patayin ang Wolf Emperor. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Francis ang aura ng apoy ng dragon. Nanatili sina Francis at Godfrey sa bunganga ng ilang araw, at napagtanto ni Godfrey na ang aura ng apoy ng dragon ay maaaring linisin ang masamang kapangyarihan ng Evil God Crystal sa isang tiyak na antas. Multitask si Francis sa 2 araw na ito at tumungo sa 3 direksyon. Ang una ay ang patuloy na pagsipsip ng enerhiya mula sa bahagi ng halaman ng Skywater Crystal Lotus kasabay ng Wind Lightning Crystal Core upang patuloy na mapataas ang kanyang cultivation. Ang kalidad ng kanyang True Yuan ay nagsisimula ng lumapit sa antas ng isang hari. Kapag ang kalidad ng kanyang True Yuan ay nasa antas na iyon, karamihan sa kanyang iba pang aspeto tulad ng lakas ng kaluluwa ay hihigit sa normal na mga hari. Ang pangalawang direksyon ay ang paggamit ng aura ng apoy ng dragon at ang espiritual na prutas mula sa sinaunang Dream Realm upang pagsamasamahin ang kanyang Sacred Lightning Body. Ang ikatlong direksyon ay upang pinuhin, dalisayan, at makuha ang masamang kapangyarihan mula sa Soul Suppressing Stone. Ang unang dalawa ay hindi masyadong mahirap. Ang pangatlo ay hindi rin napakahirap, ngunit ito ay napakatagal. Sa kabutihang palad, nandoon pa rin ang kasanayan ni Francis sa 10,000 Divine Thoughts Technique, at gumawa pa ito ng mga maliliit na pagpapabuti pagkatapos kumuha ng panibagong katawan. Ang aura ng apoy ng dragon mula sa bunganga ay lubhang mahina sa ikatlong araw. Ituloy natin. Kinumpirma ni Francis na ang kanyang Golden Kun Sacred Lightning Body ay umabot na sa limitasyon. Kakailanganin niya ang isang malakas na pampasigla para makalusot. Katutubo niyang naramdaman na ang Black Destruction Serpent Dragon ay maaaring ang kritikal na punto para sa tagumpay ng kanyang Sacred Lightning Body. Siyempre, kung gusto niyang gamitin ang hininga ng dragon ng Black Destruction Serpent Dragon para pinuhin ang kanyang katawan, iyon ay kapareho ng panliligaw kay kamatayan. Kahit na sa kasagsagan ng kanyang nakaraang buhay, hindi niya kailangang harangin ang napakalakas na apoy ng dragon ng direkta. Umupo sina Francis at Godfrey sa lumang nagninangas na karwahe at patuloy na sinusundan ng Black Serpent Dragon. Upang magamit ang pinakamabilis na bilis ng nagninangas na Kalisha, inilagay ni Francis ang isang substandard na God Crystal dito. Ang bilis ng nagninangas na Kalisha ay agad na umabot sa rurok nito na maihahambing sa Peak Tier Kings. Pagkaraan ng isang araw, isang malaking butas ang lumitaw sa mga bukid sa unahan. Lalong lumalakas ang aura ng destruction. Mukhang dumating na ang Black Serpent Dragon sa destinasyon nito. Bulong ni Francis. Sa katotohanan, hindi mabilang na makapangyarihang mga hayop ang lilito sa landas na kanilang tinatahak, at ito ay dapat na puno ng panganib, ngunit ang Black Serpent Dragon ay nagbukas ng daan para sa kanila at pinatay ang anumang humahadlang. Ang mapangwasak na aura ng hininga ng dragon ay nagpakalat sa lahat ng nilalang. Kaya, mas madali para sa mga humahabol na sundin ang aura nito. Francis, mukhang maraming puwersa ang patungo sa direksyon na iyon. Naramdaman ni Godfrey na may mali. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, mas tumaas ang pagkakataong makatagpo ang ibang mga eksperto at grupo. Ang mahiwagang palasyo ng sinaunang Diyos. Gumamit si Francis ng lihim na pamamaraan ng soul daw para makuha ang impormasyong ito mula sa nag-iisang half-step na hari. Ang mahiwagang palasyo ng sinaunang Diyos. Sinaunang Diyos. Nanginig ang puso ni Godfrey. Pareho silang nahiwalay sa labas ng mundo, kaya ngayon lang nila nalaman ang impormasyong ito. Kung hindi dahil sa matalas na instinct ni Francis na sundan ang Black Serpent Dragon, hindi nila nalampasan ang malaking kapalarang ito. Noong hindi pa mandarambong ang dalawa, sila ay nasa pag-iisa,
kaya't ang kanilang balita ay hindi masyadong maganda, hindi tulad ng lahat ng iba pang puwersa na nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Mayroon ding ilan pang mga elite na may kaparehong pag-iisip gaya ni Francis. Sinubukan nilang sundan ang Black Serpent Dragon upang samantalahin ng kaunti o maghukay ng ilang mga lihim ng Divine Illusion Dimension. Mabilis. Napagtanto ni na Francis at Godfrey na maaaring medyo nahuhuli sila sa mahiwagang palasyo ng sinaunang Diyos. Whoosh! Ang naglalagablab na karwahe ay nagpakawala ng maningning na ningning ng berdeng apoy, at ang bilis nito ay nalampasan na ngayon ang normal na peak tier kings. Hindi nagtagal ay nakarating ang dalawa sa isang bukas na lupain. Nakatingin sa ibaba mula sa itaas, ang gitna ng lupain ay umaabot pababa sa kailaliman, na para bang lalamunan nito ang mundo. Sa kabilang panig ng bunganga, lalong lumalakas ang aura ng pagkawasak. Nanginginig ang puso ko. Senior Marshal Brother Wuji, dapat ba tayong magpatuloy? Ang grupo mula sa Nine Darkness Palace, na pinamumunuan ni Wuji at ilang iba pang upper echelons, ay nakatingin sa kailaliman ng crater. Ang Nine Darkness Palace ay isa sa tatlong nangungunang tatlong star na puwersa ng Great Gunlord Dynasty. Maaari lang kaming magpadala ng ilang elite na handang pumasok. Malalim ang tono ni Wuji. Madaling isipin na ang paghahanap sa ilalim ng lupa ay puno ng panganib. Ang mga hindi sapat na malakas ay mapupunta lamang sa kanilang kamatayan. Kung ang anumang grupo ay makatagpo ng Black Destruction Serpent Dragon, lahat sila ay tiyak na mamamatay. Pupunta ako. Umalangaw-ngaw ang mga boses mula sa iba't ibang tao. Hindi nagtagal ay pumili si Wuji ng 10 elite, kalahati nito ay half-step kings. Ang grupong ito ay binubuo ng mga nakababatang elite at matatandang elite, at ang pinakamahina ay may kapangyarihan ng isang half-step king. Sa panahong ito, ang ilan sa iba pang puwersa sa paligid ng bunganga ay gumamit ng mga katulad na pamamaraan. Sa harap ng isang burol ay ang puwersa mula sa Duanmo family, na pinamumunuan ni Angelica at ang elder na naka-green na damit. Ang mahiwagang palasyo ng sinaunang Diyos sa unahan ay lubhang mapanganib, at nariyan din ang banta ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang pamilya Duanmo ay pipili lamang ng mga 10 elite, sabi ng elder na naka-green robe. Ang mahiwagang palasyo ng sinaunang Diyos ay kaakit-akit, at maraming tao ang handang makipagsapalaran. Ang 10 lugar ay nakumpirma kaagad. Angelica, mayroon kang bloodline na spiritual race. Kahit na wala ang kapalaran sa mahiwagang palasyo ng sinaunang Diyos, ang iyong kinabukasan ay nakatakdang lumipad sa 9 heavens. Sinubukan siyang pigilan ng matanda na nakasuot ng berdeng damit. Mula sa kanyang pananaw, ang spiritual race bloodline ay pinabura ng heaven and earth at lubos na tugma sa heaven-earth yuan chi. Hindi niya kailangang kumuha ng ganoong kalaking panganib. Sa kabilang banda, ang ibang mga henyo ay walang pag-asa na makapasok sa mas matataas na lugar kung hindi nila ito ipaglalaban. Ang ilan ay hindi man lang magagawang maging hari. Kailangan ko ring ipaglaban ang kapalaran sa mahiwagang palasyo ng sinaunang Diyos. Kung wala man lang akong lakas ng loob, paano ko bubuhayin ang pamilya Duanmo at maaabot ang kanyang mga yapek? Ang mga mata ni Angelica ay kumikislap sa pagiging mapagpasyahan. Kanya. Ang matanda sa berdeng damit ay walang masabi pabalik sa kanya. Ito ang kagustuhan ng isang dalubhasa. Ang dahilan kung bakit matatawag na eksperto ang isang eksperto ay hindi lang dahil malakas sila, ito rin ay dahil malakas ang puso nila. Bilang karagdagan, ang isang malakas na puso ay maaaring mag-alaga sa isip ng isa. Interesado ang nakaberdeng nakasuot na elder sa kanya na gustong maabyutin ni Angelica. Sa kailaliman ng isang pinaso, hugis dragon na bunganga, maraming maliliit na grupo ang nagtipon. Lahat sila ay mga elite. Ito ang dapat na pasukan sa mahiwagang palasyo ng sinaunang Diyos. Dapat ay pumasok ang itim na serpent dragon mula rito, sabi ng ika-8 prinsipe. Kaya, ang mahiwagang palasyo ng sinaunang Diyos ay nasa ilalim ng lupa sa kailaliman ng bunganga. Ang 13th prince na nakasuot ng lila at ginto ay tumawa ng mahina. Ang grupong ito ay kabilang sa Great Gun Imperials. Ang ika-8 prinsipe, ang ika-9 na prinsipe, ang ika-13 prinsipe, si Cedric, ang kulubot na elder.
Silang lahat ay mga elite na hari at kalahating hakbang na hari. Ang grupo ng Imperial ay may higit sa 20 tao, at ang pinakamahina sa kanila ay nasa antas ng kalahating hakbang na hari. Sa tapat natin ay ang puwersa mula sa Sky Suspension Palace. Huwag kang magyabang, sabi ng Ninth Prince sa isang solemn na tono. Sa kanila, ang ika-9 na prinsipe ang pinakamalakas at pinaka-talented, at naka-recover na siya mula sa kanyang mga pinsala mula sa pagtugis ng Blue Serpent King. Sky Suspension Palace. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mga elite ng Imperial habang nakatingin sila sa ibang grupo. Sa tapat ng butas na Hugis Dragon ay isa pang grupo. Mayroon silang higit sa 20 tao, at ang taong may pinakamababang cultivation ay nasa half-step king level din. Mayroon silang 3 Void God Realm Kings. Ang isa ay isang gwapo at matikas na kabataan na umabot sa antas ng Peak Tier King. Sa tabi niya ay isang lalaki at babae na parehong Domain Level Kings. Ang Sky Suspension Palace ay talagang nagpadala ng Weston, na nirerango sa ika-7 na rango ng Imperial Genius. 20-something years old pa lang siya at naabot na niya ang Peak Tier King level. Walang kapantay ang ganoong talento. Ang mga miyembro ng Imperial Group ay hindi napigil ang mapabuntong hininga ng dumapo ang kanilang mga tingin sa matikas na kabataan mula sa Sky Suspension Palace. Ang Sky Suspension Palace ay isang 4-star power at may mahabang kasaysayan. Ang dami ng 4-star powers ay mabibilang sa isang kamay. Si Weston ay nasa ika-7 na rango sa Imperial Genius Rankings, at dapat siya ang pinakamalakas na henyo na pumasok sa Divine Illusion Dimension. Ang mga mata ng ika-9 na prinsipe ay kumikinang habang lumalabas sa kanila ang layunin ng labanan. Sa sandaling ito, ang dalawang puwersa ng Sky Suspension Palace at ang mga Imperial ay nasa tabi ng Hugis Dragon na pasukan, at nagpadala sila ng ilang tao na may kakaibang kakayahan sa loob upang subaybayan ito. Narinig ko na ang 9th rank Blue Serpent King ay lumitaw dito, ngunit walang nakahanap sa kanya mula noon. Ang kabataan sa puting sutla sa likod ni Weston ay may maalalahaning ekspresyon. Nagmula si Jack sa 4-star Dark Capital Cult ng Dark Moon Lord Dynasty, at siya ay isang malakas na kalaban ni Weston. Bagamat si Jack ay nasa ika-9 na rango kumpara sa ika-7 ni Weston, walang nakakaalam kung sino ang mananalo o matatalo sa isang laban hanggang kamatayan dahil ang kanilang mga hanay ay tinutukoy ng Great Gun Lord Dynasty. Sa palagay ko ay medyo labis ang pag-aalala ni Senior Marshal Brother Hugh. Dahil sa kung saan konektado ang Divine Illusion Dimension, kakaunti lamang na mga King Genius mula sa Dark Moon Lord Dynasty ang nakapasok. Bagamat malakas si Jack, hindi siya maglalakas loob na labanan ang marami sa atin. Isang babaeng naka-apricot robe ang ngumiti, at lahat ng mula sa Sky Suspension Palace ay sumang-ayon sa kanya. Ang lugar kung saan nakakonekta ang Divine Illusion Dimension ay nagpasya kung sino ang maaaring pumasok at kung saan sila napunta. Kung susuriing mabuti, malalaman nila na ang mga puwersa na nasa paligid ng lugar na ito ay pangunahing mula sa gitnang rehiyon ng Great Gun Lord Dynasty, tulad ng mga Imperial at ang 8 Big Families. Tulad ng para sa Void God Realms, kung gumamit sila ng isang lihim na paraan upang makapasok, mapupunta sila sa isang random na lugar, ngunit hindi ito masyadong malayo. Sa paligid ng bunganga, ang mga elite ng ilang puwersa ay dahan-daang sumusulong. Matapos makapasok ang Black Destruction Serpent Dragon, wala nang gumalaw mula rito. Sa isang nakatagong kuweba sa gilid ng bunganga, umupo sina Francis at Godfrey, at ang kanilang mga aura ay nagsisimula ng tumaas. Medyo malayo na lang ako sa pagpasok sa huling yugto ng Void God Realm. Ang kulay lila at kulay dugo na crescent moon sa noo ni Godfrey ay kumikislap ng masama. Sa sandaling ito, boom! Isang malakas na pag-alo ng layunin na maaaring yumanig sa langit at lupa ay biglang tila bumagsak sa isang hadlang at kumulog na parang kidlat. Mayroon itong aura ng kawalang kamatayan, at tila kaya nitong labanan ang anumang bagay sa mundo. Nanginig at nanginig ang kaluluwa ni Godfrey. Nagsimulang kumulo ang kanyang dugo, at halos iluwan niya ang isang subo ng dugo. Nagmula ang aura na ito sa tabi niya. 830. Sa isang nakatagong kuweba malapit sa mga panlabas na gilid ng bunganga, isang dumadagandong na Emperor Intent ang bumaril sa kalangitan at niyanig ang langit at lupa.
Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga nilalang sa loob ng 1,000 milya ang naramdaman na parang tinamaan ng kidlat ang kanilang mga kaluluwa, at nagsimula silang manginig sa harap nitong Emperor Intent. Boom! Ang mga ulap ng hangin at kidlat ay biglang nabuo sa himpapawid sa itaas ng kuweba, pagkatapos ay nagsimulang bumuo ng maraming kulay na whirlpool na dumaan sa langit at lupa. Sa puntong ito, bumuhos ang Heaven-Earth Yuan-Chi sa gitna ng multicolored whirlpool. Sa loob ng madilim na kuweba, si Francis ay natatakpan ng maringal na liwanag. Isang pares ng nagniningning na pakpak na 12-dosenang yarda ang haba sa likod niya, na nagmumukha sa kanya na isang emperador. Weng! Sa ilang paghinga lang, ang Wind Lightning Crystal Core ng King ay bahagyang kumupas. Ang enerhiya ng Skywater Crystal Lotus na nakaimbak sa loob ng kanyang katawan ay pinipiga at pinipino. Mga gitnang yugto ng Great Origin Core Realm. Lumawak ng husto ang Crystal Core ni Francis habang natatakpan siya ng napakagandang liwanag. Sa loob lamang ng 12 paghinga, nasira ang kanyang paglilinang. Layunin ng Emperador. Naramdaman ni Godfrey sa hindi kalayuan ang kanyang kaluluwa na pinigilan, at hindi siya makahinga. Ang kahangahangang layunin na nagmumula kay Francis ay tila sumasakop sa lahat. Itong pinakahihintay na pakiramdam. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata habang ang Emperor Intent na nagniningning mula sa kanyang katawan ay nagsimulang maglaho. Para itong buhawi, mabilis itong dumating at mabilis na umalis. Kung ito ay isang bagong formang Emperor Intent, hindi ito magiging ganoon kadaling makontrol. Makalipas ang ilang sandali, si Francis ay tila isang normal na Great Origin Core Realm, ngunit kung susuriing mabuti, malalaman nilang nababalot siya ng isang panaginip at misteryosong ulap. Sa bakanan ng crater na Hugis Dragon, mahigit 20 elite at henyo ng Sky Suspension Palace ang naghihintay sa mga scout sa ibaba. Emperor Intent. Ang sorpresa ay lumitaw sa gwapong mukha ni Weston habang nakatingin siya sa isang tiyak na direksyon. Isang tipak ng Emperor Intent ang lumitaw mula sa malayo, at malinaw niyang naramdaman ang kaguluhan sa langit at lupa. Ang ibang Void God Realms ay nakaramdam lamang ng kakaibang sensasyon na hindi nila lubos na mailarawan. Siguro ito ay isang katutubong hayop mula sa Divine Illusion Dimension. Alinmang paraan, kahit na isang normal na emperador ang personal na dumating, wala silang magagawa sa atin, nakangiting sabi ng babaeng naka-apricot robe. Matapos itong banggitin ni Weston, siya at si Senior Marshal Brother Hugh ay nakiramdam sa paligid at naramdaman ang tibok ng aura na iyon. Mukhang hindi galing sa hayop o lahi ng tao. Pakiramdam ko ay galing sa tao ang aura ng Emperor Intent na iyon. Umiling si Weston. Nang marinig iyon, kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ng lahat ng elite mula sa Sky Suspension Palace. Kung ito ay isang tao, malamang na ito ay isang tagalabas na pumasok sa Divine Illusion Dimension. Maraming kakaibang tao sa mundo. Hindi lang ang 3-star at 4-star powers ang mga lugar kung saan manggagaling ang walang katulad na mga henyo. Napabuntong hininga si Senior Marshal Brother Hugh. Walang nag-alinlangan sa sinabi ni Weston. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa kalahating hakbang na sa domain ng mga emperor. Gayunpaman, si Weston at ang kumpanya ay hindi masyadong nag-aalala. Sa isang nakatagong sulok malapit sa gitna ng bunganga. Emperor Intent. Baka kay Weston. Isang boses na nanggaling sa kawalan ang narinig sa harap ng isa sa dalawang malalaking bato. Mukhang hindi si Weston. Nakita ko siyang lumaban. Magkaiba talaga ang aura at ang aura niya. Isang malalim na boses ang tumunog mula sa harap ng kabilang bato. Walang tao dito, ngunit dalawang boses ang nagsasalita. Kung makikita ito ng mga tao, iisipin nilang may mga multo dito. Whoosh! Ang dalawang malalaking bato ay biglang naging dalawang di-tao na figure. Ang isa ay isang matangkad na hindi tao na lalaki. Natakpin ng asul na kaliskis ang kanyang katawan, at mayroon siyang pares ng asul na sungay na tila katulad ng lahi ng Serpent Dragon. Kung naruroon si Francis o ang ika-9 na prinsipe, makokumpirma nila na ang taong ito ay ang Blue Serpent King, si Jack. Ang ibang figure ay mas kakaiba. Ito ay isang hindi tao na lalaki na may B-degree na mga mata, at tila sumanib siya sa paligid.
Ito ay lubos na malabo, ngunit ang isang tao ay maaaring bahagyang makita ang isang pares ng maputik dilaw na kristal na sungay sa kanyang ulo. Kung magsasama-sama tayo, wala tayong dapat ikatakot kahit laban sa isang tunay na emperador, ngunit napakaraming puwersa ng tao mula sa Great Gunlord Dynasty sa paligid ng mahiwagang palasyo ng sinaunang Diyos. Magagamit lamang natin ang ating karunungan, sabi ni Jack habang binawi niya ang kanyang tingin mula sa direksyon ng Emperor Intent na may tame time na ekspresyon. Sure! Sa isang iglap na wala ang dalawa, kasama na ang kanilang mga aura. Sa yungib sa labas ng bunganga. Francis, dahil nakabawi na ang iyong Emperor Intent, sino sa Divine Illusion Dimension ang makakapidyaw sa atin? Natuwa si Godfrey. Ang pagputok ng Emperor Intent ngayon lang ay nagpaalala sa kanya ng kaluwalhatian ng Left-Eyed Heavenly Emperor. Ang aking Emperor Intent ay nakabawi lamang sa mga unang yugto. Bagamat hindi ako sapat na mayabang upang sabihin na walang makakapidyaw sa akin, hindi ako natatakot sa sinuman mula sa labas ng mundo. Si Francis ay may kalmadong ekspresyon. Ang biglaang pagtaas ng lakas ay hindi siya naging bastos. Hindi siya nang ahas na tawagin ang kanyang sarili na hindi mapigilan, ngunit hindi siya natatakot sa sinuman. Sa sandaling ito, ang aura ng Soul Suppressing Stone sa kanyang harapan ay kumupas na ang kulay ng higit sa kalahati, at ilang mga bitek ang lumitaw sa ibabaw nito. Sa pangkalahatan, ang pagpino ni Francis sa Soul Suppressing Stone ay medyo mabilis, na higit sa lahat ay dahil sa kanyang kahusayan sa Tao of the Soul pati na rin sa tulong ng God Tribulation Lightning. Ang Purple Soul Sea ni Francis sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay lumawak din sa humigit kumulang 500 yarda. Ang buong ibabaw ng Purple Soul Sea ay nagbigay ng malakristal na kinang, na para bang libu-libong beses itong pino. Ang mental energy ni Francis ay natural na sumanib sa langit at lupa, at ang mga batas ng kalawakan at iba't ibang batas ay pumasok sa kanyang sentido. Biglang may naramdaman si Francis at nagpahayag ng kakaibang ekspresyon. Retreat muna tayo. Hindi nagtagal ay umalis ang dalawa sa nakatagong kuweba sa ilalim ng patong ng pilak at lila. Lumitaw sila sa langit sakay ng naglalagablab na karwahe pagkaraan ng ilang sandali. Hindi nagtagal, mahigit 100 matutulis na aura ang lumitaw sa kuweba. Whoosh! Whoosh! Ang 10 figure na ito ay nagbigay ng malamig na layunin habang kumikislap ang mga sword light. Ang pinakamahina sa mga aura na ito ay umabot sa half-step king level. Ang pinuno ay isang matanda na may puting buhok at puting balbas. Nakasuot siya ng simpleng puting damit, at puno ng kulubot ang mukha niya na para bang anumang oras ay papasok na siya sa kanyang libingan, ngunit ang kanyang mga mata ay sobrang talas. Para bang nakikita niya ang lahat. Ang Emperor Intent ay lumitaw dito. Isang surge ng Invisible Sword Intent ang bumaril mula sa matanda na may puting balbas at naging sanhi ng pagbabago ng kulay ng langit. Weng! Weng! Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang hindi mabilang na mga espada malapit sa bunganga. Ang lakas ng Sword Intent na ito ay hindi mas mahina kaysa sa Void God Realm Emperor. Talagang karapat-dapat si Senior Gomer sa titulong Little Sword Saint. Ang kanyang pagkaunawa sa sword daw ay higit pa sa ilang emperor. Ang isang elite mula sa angkan ng sword daw na ito ay puno ng pagkamangha, ngunit lahat ay may panghihinayang din sa kanilang mga mata nang tumingin sila kay Senior Gomer. Anong malakas na layunin ng sword daw? Ano ang puwersang ito? Naiintindihan ng lahat ng mga elite na iyon ang malakas na layunin ng sword. Naningkit ang mga mata ni Francis. Bukod sa maputing balbas na matanda, mayroon din silang isang malamig na babae na nakaitim na isa ring hari. Ang bawat isa sa mga elite na ito ay mas malakas kaysa kay Vanji. Ito ang Sky Sword Pavilion. Ang numero 1 puwersa ng sword daw sa Great Gunlord Dynasty. Dati sila ay isang maluwalhating puwersang 4 na bituin, ngunit bumagsak sila sa pinakamataas na puwersang 3-star. Nakilala ng mag-asawang puwersa malapit sa bunganga ang Sky Sword Pavilion. Ang 10 henyo mula sa Sky Sword Pavilion ay napakalakas. Nalampasan nila ang normal na puwersang 3 bituin. Hindi normal ang Emperor Intent na iyon. Parang nagising ito saglit bago ito mabilis na naitago.
Ang maputing balbas na matanda ay lumingalinga sa paligid na may matalas na mga mata. Napansin niya sina Godfrey at Francis sa ere, ngunit sila ay isang domain-level king at isang Great Origin Core Realm ayon sa pagkakabanggit. Parang hindi sila yung hinahanap niya. Ang maputing balbas na matanda ay nauwi sa pagkabigo. Kung ang Skysword Pavilion ay nakipagtulungan sa isang eksperto sa Emperor Intent, gagawa sila ng napakalakas na kombinasyon, ngunit sa kasamaang palad, walang nakakakilala sa may-ari ng Emperor Intent na iyon. Ituloy natin ang loob. Bulalas ng maputing balbas, at lumipad ang 10 makapangyarihang sword daw aura patungo sa kailaliman ng bunganga. Skysword Pavilion. Bulalas ng ilan sa mga puwersa. Siya iyon. Little Sword Saint Senior Gomer. Ang matanda sa berdeng robe mula sa Duanmo family ay hindi maiwasang huminga ng malamig. Ang matandang undead na iyon ay pumasok sa Divine Illusion Dimension. Gusto ba niyang subukan ito ng isang huling pagsubok? Si Wuji mula sa Nine Darkness Palace ay napuno ng pag-iingat. Alam ng ilan sa mga matatandang elite ang tungkol sa mga kwento ng Little Sword Saint. Sa harap ng hugis dragon na bunganga. So, ito ang Little Sword Saint mula sa Skysword Pavilion. Tumingin ang mga imperial at ang mga elite ng Sky Suspension Palace. Maging si Senior Marshal Brother Hugh mula sa Sky Suspension Palace ay nagpakita ng paghanga sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal ay dumating ang puwersa mula sa Skysword Pavilion sa pasukan ng Kuwebang Hugis Dragon. Sila ang ikatlong pangkat ng mga elite na dumating. Ilang sandali pa, dumating ang Nine Darkness Palace at ilang iba pang 3-star powers. Karamihan sa mga taong nakarating sa lugar na ito ay bahagi ng isang malaking grupo, ngunit may ilang mga bihirang individual o pares. Whoosh! Sa isang tiyak na sandali, isang nagninangas na karwahe ang dumating sa pasukan ng pinaso na hugis dragon na bunganga na may nakakagulat na bilis. Purple-haired demonic duo. Yung dalawang magnanakaw. Maraming mga elite mula sa Great Gunlord Dynasty ang nagngangalit ng kanilang mga ngipin sa puot. Gayunpaman, kumilos ang dalawa na parang walang kinalaman sa kanila ang puot na iyon. Sa halip na umatras o matakot, isang kakaibang ngiti ang nabuo sa kanilang mga mukha habang kaharap nila ang lahat ng mga elite na grupong ito. Sinamantala ng purple-haired demonic duo ang maraming henyo at eksperto na naroroon, kaya kahit na mas marami silang tao, hindi sila nang ahas na umatake. Kung kalkulahin natin ito, mahigit 1 buwan na tayong nasa Divine Illusion Dimension, na mahigit sa ikatlong bahagi ng kabuoang oras. Pinag-cross ni Francis ang kanyang mga braso, at kumislap ang kanyang mga mata habang nakatingin sa paligid. Ang kanyang tingin ay dumapo sa mukha ni Weston saglit, at ang pagtataka ay sumilay sa kanyang mga mata bago niya mabilis na iniwas ang kanyang tingin. Walang nakakaalam na itong gwapong Great Origin Core Realm na kabataan ang may-ari ng bagong Emperor Intent. Sa puntong ito, ang aura ni Francis ay naitago ng husto, at hindi niya gustong ibunyag ang kanyang Emperor Intent ng ganoon kadali. Bagamat si Francis ay hindi natakot sa sinumang naroroon, upang makuha ang pinakamataas na halaga ng mga benepisyo mula sa mahiwagang palasyo ng sinaunang Diyos, tiyak na hindi niya dapat masindak ang lahat sa kanyang tunay na kapangyarihan at tumayo sa tuktok ng karamihan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.